Sound. Check. Isang magandang umaga po sa bawat isa. At ngayon ay magpapatuloy po tayo in our series as we are studying the book of Acts. Ngayon po ay makibukas po kayo sa akin sa Acts chapter 12. At ang atin pong mga babasahin na mga talata would be from verses 20 to 25. Acts chapter 12, 20 to 25. Ito po ay ang mga kaganapan, kung inyong maaalala, matapos na itong si Pedro na ipinakulong ni Herodes ay mahimala na iniligtas ng Panginoon. So verse 20, noon ay galit na galit si Herodes sa mga taga-Tiro at taga-Sidon. Kaya't sila'y nagkaisang pumaroon sa kanya, at nang mahikayat na nila si Blasto na katiwala ng hari, ay kanilang ipinakiusap ang pagkakasundo, sapagkat ang lupain nila ay umaasa sa lupain ng hari para sa pagkain. Sa isang takdang araw ay isinuot ni Herodes ang damit hari at naupo sa trono, at sa kanila ay nagtalumpati. Ang taong bayan ay nagsisigaw, "Tinig ng Diyos at hindi ng tao." Agad siyang sinaktan ng isang anghel ng Panginoon sapagkat hindi niya ibinigay ang kaluwalhatian sa Diyos. Siya ay kinain ng mga uod at namatay. Ngunit ang salita ng Diyos ay nagpatuloy na lumago at lumaganap. At nagbalik galing sa Jerusalem sila Bernabe at Saulo nang magampanan na nila ang kanilang paglilingkod at kanilang isinama si Juan na tinatawag ding Marcos. Tayo po ay manalangin. Tunay nga, Panginoon, kagaya ng aming nabasa, ang kaluwalhatian ay sa iyo lamang, Panginoon, at kailanman ay hindi namin ito dapat angkinin. Turuan mo kami, O Diyos, na ang mga katotohanan ito ay aming maisagawa sa aming mga buhay, maunawaan namin ang ipinararating ng iyong salita sa aming kalagitnaan ngayong umaga, at ikaw, Panginoon, ang mabigyan ng kaluwalhatian na nararapat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Siguro po, ang ilan sa atin ay pamilyar sa kasaysayan kay Napoleon Bonaparte. Itong si Napoleon ay sa pagiging isang military officer ay naging emperor ng Pransya at isa siya sa mga naging dominanteng rulers, yung tagapamuno sa European history. Yung kanyang mga campaigns o yung kanyang mga naisagawa, talagang na-reshape yung continent at that time at nakapagtayo siya ng isang imperyo na halos sa buong Europa nung kanyang kapanahunan. And ang sabi, ito daw si Napoleon, he views himself as the master of his own destiny. In fact, kino-quote siya ng iba na ang sabi, ang kanyang sinalita is, I make circumstances. So parang siya yung magdi-decide ng mga bagay. At yung kanyang confidence sa kanyang karunungan, sa kanyang military strategies, naniwala siya that no one could stand in his way. Pero dumating sa pagkakataon na itong kanyang kapangyarihan, his glory, eventually led to an end. At kilala sa history yung kanyang huling pagkatalo, yung final defeat niya at the Battle of Waterloo noong 1815. So inalis siya sa kapangyarihan at siya ay na-exile sa isang isla, St. Helena, sa South Atlantic. At doon, malayo sa karangyaan, malayo sa kanyang mga armies, maging sa kanyang glory at that time na kanyang in-enjoy. Itong si Napoleon ay ang kanyang
natitirang buhay ay doon niya inilagak in isolation hanggang siya ay namatay in 1821. Isang lalaki na parabang nakatindig na mataas sa mga bansa ang namatay ng walang kaluwalhatian. And it is a striking example kung gaanong kabilis na ang kapangyarihan ng tao and human pride can collapse in just a single snap when God decrees to end it. Kapag ito'y tinapos ng Diyos. Yes, maaaring maging kamangha-mangha ang pagtaas ng isang tao, but it only takes a moment para ibagsak ito ng Diyos. At pinakita na ito ng paulit-ulit sa kasaysayan. Nakita natin yan kahit sa kasulatan. Naalala natin si Nebuchadnezzar. Ipinakita sa atin itong mga ganitong mga halimbawa kahit sa salita ng Diyos. And even in history, nakikita natin ito. And what it teaches us is that earthly glory is temporary and that only God's glory endures. Kung kaya't sa umagang ito, ang mensahe natin ay simple, human glory collapses, but God's word increases. Ito yung gustong ipakita sa atin ng ating teksto. Kaya puntahan po natin ang ating talata. Nakita natin na matapos ang pagliligtas ng Diyos kay Pedro mula sa kamay ni Herodes, sa mga nakaraang pag-aaral natin, ang sinulat ni Lucas, pinakita niya rin na ipinapatay niya yung mga sundalo na nagbabantay kay Peter nung gabing si Peter ay nakalaya. And then after that, ay siya ay nagpunta from Judea to sa Syria for some time. So hindi natin alam gaano ito kahaba. Pero pagdating natin sa verse 20, binigyan tayo ng political context. Kailangan muna natin makita yung kontekstong ito sapagkat mayroong isang controversy na namagitan between Herod and the people of Phoenicia, Tyre and Sidon. So itong Phoenicia, mayroong dalawang major city, Tyre, Sidon. And for some reason, itong si Herodes ay galit dito sa Tyre and Sidon. Modern day, ito po yung Lebanon. So, bagamat itong Tyre and Sidon, for centuries, sila ay major city nga ng Phoenicia. Pagdating po kasi sa kalakalan, napaka-advance nila sa trading nila, lalo-lalo na sa sea trade, sa kalakalan sa dagat. So marami silang mga para silang may mga harbor, iba't iba. Pero pagdating sa pagkain, sa grain supply, nakadepende sila sa lupain ni Herodes sa Judea. And so, ang ginawa nitong si Herod, he waged yung tinatawag natin ngayon na economic warfare against them at he binidhold niya yung grain supply. So, walang pagkain. Itong mga taga-Phoenicia. And in light of this context, nakita natin, ang sabi dyan ay naghahanap na ngayon. Ang ginawa nitong mga taga-Tyre and Sidon ay they persuaded Blastus. Ito yung parang pinakang malapit na katiwala ng hari. And ang sabi doon, they asked for peace because their country depended on the king's country for food. And so dito, na-persuade nila si Blastus na magkaroon sila ng audience with the king. And so, sabi sa verse 21, on an appointed day, Herod put on his royal robes, took his seat upon the throne, and delivered an oration to them. So, napaka-brief nung ibinigay na description sa atin ni Luke tungkol kung paano nag-meet si Herod and yung mga envoys ng Tyre and Sidon. Pero meron po kasing isang historian, a Jewish historian, na nagngangalang Josephus, na kahit itong pangyayaring ito ay kanyang isinulat. And detailed events of what happened was recorded dun sa kanyang tinatawag na Antiquities.
At dito ay isinulat ito ni Josephus at maraming scholar ang ginagamit din itong kanyang mga records dito. And according to Josephus, para i-entertain ni Herod itong envoys of Tyre and Sidon, maging yung kanyang mga tao, his people, ang ginawa niya, di ba meron silang mga amphitheater? So nagbigay siya doon ng parang mga days of shows. So nag-ano siya ng mga palabas. And on a specific day na imimit niya itong Tyre and Sidon, sabi ni Luke sa atin, he put on his royal robes. And it's the same account kay Josephus, pero mas binigyan lamang niya ng linaw kung ano itong sinuot ni Herod na para bang costume para doon sa event na yon. Yung kanyang robe was actually woven, gawa sa pure silver. So can you imagine, yung parang attend ng mga gala ngayon siguro, no? Puro silver yung kanyang robe. And so, paglabas niya, with the sun, sabi ni Josephus, shining on the garment, so nagre-reflect siya doon sa liwanag. And then, ano sabi ni Luke? Nagbigay siya ng oration. Nagtalumpati siya. Ang sabi, nagiglim daw yung light. Nagbabounce yung light dun sa silver thread. Para sa ilan, hindi lamang ito nagmanifest ng royalty. Para sa kanila, sabi nila, well, that manifests divinity. Kasi habang nagsasalita, nagliliwanag siya. So, anong sabi ng mga tao dito? After na magbigay ng oration, the voice of a God. Boses ng Diyos, boses ng isang divine. Ang aming narinig, not of a man. And Herod, he basked on that glory. Parang tinanggap niya yung mga papuri na yon. Sabi po sa verse 23, immediately, right there and then, him down because he did not give God the glory, and he was eaten by worms and breathed his last. Again, according sa account ni Josephus, etong si Herod ay tumaob in pain sa sakit at kinakailangan siyang ilabas sa amphitheater. At ang sabi doon sa record, after 5 days of suffering, siya'y namatay. So since then, nagsuffer pa siya ng 5 days and he died. Now, modern commentators, the most common assumption na pwede daw nangyari kay Herod dito, sabi ng mga modern commentators, was possible na nagkaroon siya ng ruptured appendix. Sabi ng iba, di ba, masakit yun, yung pagka, yung parang pagka, masakit. And then, pag nag-rupture kasi ang appendix, malalaso ng dugo, malalaso ng katawan. So, possibly, throughout the days, unti-unti siyang nalalason, nandun yung pain, until he died. Or, ang sabi naman ng iba is arsenic poisoning. So, ito yung may mga elements noon sa lupa na pwedeng naiinom nila sa tubig and over time, ito ay kanilang nagiging nalalason sila dahil hindi na-filter out. But either way, interestingly, kung inyo maaalala, ang sumulat ng Acts was Luke the physician. He himself was a man who knows about physical ailments, medicine. He's a medical person. Pero paano niya ito dinescribe? Whatever the cause of goods, ang attribution niya dito is an angel of the Lord that struck him. And so, pansinin niyo pati po yung sinabi dito. Ang sabi dyan, immediately an angel of the Lord struck him down because he did not give God the glory, and he was eaten by worms and breathed his last. Yung last part, ang sabi, he was eaten by worms. So, ang ibang interpretation nila dyan, nung namatay si Herod, of course, sinilibing siya, and he was eaten by worms.
But there's a problem with that because of the order. Kasi sabi dito, he was eaten by worms and breathed his last. Nauna, yung being eaten by worms. So, there's also a possibility, ang sabi ng iba, na ito could be a severe parasitic infection. Medically, ang isang mga example dito, yung intestinal roundworms, na pwede daw itong humaba, lumaki, multiply sa loob ng ating mga bituka, intestine. And in severe cases, ibablock niya yung intestine, magkokos ng infection, at pwedeng lumabas sa bibig, sa ilong, and every other part. And that might be something that happened to Herod. Siguro, I personally am much prone na tignan ito ng ganon, dahil nakita natin na talagang ito yung description ni Luke. But either way, Herod's death, ang malinaw dito, it was a judgment from God. Because he did not give God the glory. So here is a man na sobrang lakas, persecuted the early church. Naalala natin, pinersecute niya ang church. Pinapatay nga niya ang isa sa mga apostol, James. And then, ipinakulong niya si Pedro. At meron siyang kapangyarihan simply by his own will dahil nagalit siya na gutumin ang mga bansa. Meron siyang kakayanan, nagugutom ang bansa. Ginutom niya ang isang makapangyarihang bansa, mayaman na bansa, dahil nagalit lang siya. That's how powerful he is. Na itong bansang ito ay parang nagmamakaawa na lumapit sa kanya and they are asking for peace because they need to eat. That's how powerful Herod is. Yet this man, itong taong ito, in the face of the truly sovereign God, died in judgment simply because tinanggap niya ang kaluwalhatian na hindi dapat sa kanya. So this is the first takeaway natin, mga kapatid. God's glory is His exclusive right. Kanya lang ang kaluwalhatian. And to claim it for ourselves is to invite judgment. Tinatawag natin ang hatol ng Diyos kung ito'y kinukuha natin ang kaluwalhatian na tanging sa Kanya lamang. And we've seen that over and over. But here's a question for us to think about. Why is it na kapag tayo, we desire glory for ourselves, it is sinful? Pwedeng sabihin na ikaw ay prideful, self-centered, egomaniac. But why is it na kapag Diyos ang nag-desire ng glory for Himself, it's not sinful? Pero kapag tayo, nagiging tayong makasalanan pag gusto natin tanggapin yung credit. Pero pag ang Diyos ang nagsabi na the glory is mine, it's not sinful. Why is that? Well, tignan natin. Kasi ito yung minsan yung nagiging bato sa atin eh. Eh, ang Diyos nyo naman, laging gusto ng kailangan, pinupuri, kailangan, sinasamba. Mababa ba self-esteem ng Diyos nyo? Na kailangan niya lagi ng kaluwalhatian, ng papuri. Why is it that God demands glory? Una, kailangan natin makita that all good is from God. Ito yung sabi sa James 1:17. Lahat ng mabuting bagay ay mula sa Diyos. And dahil tayo ay ginawa sa imahe ng Diyos, ang lahat ng mabuting bagay, virtue, wisdom, at mga ito is just a reflection ng pinagmulan ng lahat ng bagay na mabuti. And what is that? God. So lahat ng mabuti sa atin, it's just a reflection of who God is. Therefore, all glory, kahit yung glory, belongs to Him. Sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, it is rightfully His. Hindi nagkakasala ang Diyos kapag dinidemand niya yung glory kasi kinukuha lang niya ang Kanya.
Kapag mayroon kang kinukuha na talagang sa'yo naman, dinidemand mo ang isang bagay na sa'yo, ano ba, may pinahiram ka, kinukuha mo na, hindi ka nagnanakaw pag kinukuha mo yon. Because it's yours. So when God demands glory, He is just demanding what is rightfully His. And for us, created by God, our satisfaction, yung ating yung desire natin is to glorify God dahil ito'y bahagi ng paglikha niya sa atin. We find joy, hindi makipagkompetensya sa Diyos para sa kaluwalhatian, but rather we are created to reflect that glory and return it to Him. Kapag isa sa mga mahal natin sa buhay, your spouse, or kaya yung mga anak natin, di ba nagkaroon sila ng award, nabigyan ng award sa school. Hindi ba't mayroon tayong satisfaction na tutuwa tayo? Uy, ano yan? You're proud na, uy, nabigyan niya ng award, first honor yan, valedictorian yan, or yung husband ko natawag na ganun, or yung wife ko nabigyan ng ganitong ano sa kanyang mga... When we see them achieve these things, there's joy na hindi ka para makapag-compete sa kanila. Na yung anak mong kinder nabigyan ng first honor, ako naman na nagturo dyan magbasa. Hindi mo siya kakalabanin. Rather, you rejoice in that. In the same way, we rejoice when God is glorified. We rejoice when God is given the glory. So we do not envy but delight. So our joy is seeing God glorified. And that is a reflection of faith. Pero here's an interesting thing. Ang sabi sa Isaiah 42:8, ang sabi ng Diyos, my glory I give to no other. Talagang kanya lang yung kaluwalhatian. Pero sabi ni Christ in John 17 verse 5, the Father glorify me with the glory I had with you in the beginning. Si Christ lang yung binigyan ng kaluwalhatian na kagaya na mayroon si Yahweh. Why? In Philippians chapter 2, verses 9 to 11, ang sabi dito, God has highly exalted Him. Ang Diyos mismo ang nagtaas kay Kristo. Why is that possible? Because Christ Himself is God. And He also deserves our highest glory. So, as an application for this, brothers and sisters, maging maingat tayo. Glory. Naturally prone tayo mga kapatid sa pride. Ito yung default na posture ng ating mga puso na minsan yung mga maliliit na forms of self-glory, recognition ng sarili natin, craving praise, napaka-natural sa atin ito. There are many times that we attempt to steal what belongs to God. Alam niyo po, kahapon, nung ini-explain ko to kay Vera, nung nire-review ko tong lesson na ito, at pinapakita ko sa kanya na ang kaluwalhatian ay sa Diyos lamang, walang kahit anong meron. Then all of a sudden, nag-click sa akin, may isang illustration na pumasok sa isip ko right there and then. Nabiglang sabi ko, para tayong buwan, wala tayong sariling liwanag, nire-reflect lang natin yung araw. And right there and then, sabi ko, ngayon ko lang naisip yun. Sabi ko sa kanya, ang galing ko! And then bigla namin na-realize, na-realize niya, sabi niya, ang oxymoron mo naman. Bigla ko rin na-realize na parang, yung tinuturo ko, wala tayong sariling galing. Lahat yan sa Panginoon. And then na-realize ko yun, ang bilis lumabas sa bibig ko, ang galing ko. Napakabilis ng heart natin. My point is, ang bilis ng heart natin mag-take ng credit. And napaka-prone natin sa mga ganun. Maging maingat tayo mga kapatid. Na minsan, very word na ng Panginoon yung sinasabi natin. It can still subtly enter our hearts. So let us also recognize, secondly, that God demands glory from all, even unbelievers. 'Di niyo napansin 'yon? Herod,
was not a believer. Hindi naman siya mananampalataya, di ba? Pero bakit siya ginudge ng Diyos for failing to give God the glory? Ipinapakita dito na ang pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos ay hindi lamang Christian duty. O ngayon, Kristiyano ka na. Dapat ang buhay mo ay magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. No. What we must understand is the universal purpose of all humanity is to glorify God. And the only reason why we are not glorifying God is because we are sinful in our hearts. Bumagsak tayo sa kasalanan. And only because of Christ, nire-restore niya yung original purpose natin to glorify God. Every person exists to display the honor of and glory of their Creator. Ang sabi ng Isaiah 43 verse 7, yung mga tinawag ng Diyos, whom I created for my glory. Yung mga nilalang niya, para saan niya nilalang? For my glory. So yung mga tao na namumuhay without acknowledging the glory of God, hindi sila neutral. They are not living in neutrality. Ang sabi in fact ng Romans chapter 2, they are storing up wrath for themselves as they continue to harden their hearts. So, ang tanggihan natin na luwalhatiin ng Diyos is to rebel against the very reason kung bakit tayo ginawa. And that, Herod was an example of that. Pero tignan natin yung contrast. Sabi sa verse 24. But the word of God increased and multiplied. Pansinin ninyo yung intentional na contrast na ginawa ni Luke, yung fall ni Herod. Pero ang naging contrast niya is yung word of God increased and multiplied. Isang mayabang, mapagmataas na hari, pero ang ipinakita niyang kabilang bahagi is yung pag-increase ng word, pagkalat ng word. And saan natin makikita itong increase na ito ng word, itong pag-multiply na ito ng word, ng gospel? It is displayed in the church. It was displayed in the church. In contrast, dun sa pride ni Herod, ang church ay nagpakababa. They are depending upon the power of God. Ano sabi sa verse 5? Nung nakulong si Peter, they prayed. They trusted. And God delivered. So the word of God continued to increase and multiply. Ibig sabihin, yung church mismo lumago significantly. Hindi tumigil yung gawain ng Diyos with the fall of the proud. Rather, ang gawain din ng Diyos ay lalong namumukadkad, lumalago sa pamamagitan ng mga mapagpakumbaba. And even opposition, hindi ito nakapigil sa ebanghelyo. So from the death of Herod, ngayon pumunta na tayo, dinadala tayo dito ni Lucas sa paglago ng salita ng Diyos sa iglesia. Sa isang iglesia na nagpapakababa sa kanyang harapan, depending upon this sovereign God and giving Him the glory. And interestingly, ang ginamit dito ng mga pinakitang servant sa verse 25 is Barnabas and Saul. Ang sabi sa verse 25, and Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had completed their service. Sila'y mga lingkod, bringing with them John, whose other name was Mark. Yung focus natin, parang isinift ngayon dito ni Luke sa mga taong ito. And who are these men? Sabi dito, they had completed their service. Why? Because they are servants of the living God. Sila ang mga nagpapagal para sa paglawak, paglago ng ebanghelyo ni Kristo. And interestingly, later on, mapapag-aralan din natin to later on, pero silipin lang natin ngayon saglit. Etong si Paul and Barnabas, pagdating ng chapter 14,
ay magpapagaling itong si Pablo ng isang pilay mula pagkabata. This is going to be happening in Lystra sa Acts 14 verse 8 to 17. At nung nakita ng mga tao ng Lystra na nangangaral si Pablo, biglang pinagaling yung pilay, sila rin ay nagsigawan at ang sabi nila, they were gods. The gods have come down. Si Zeus at Hermes pa ang kanilang napagkamalan dito sa dalawang ito. And gustong mag-offer ng sacrifices sa kanila. But what happened? Pinunit nila ang kanilang mga damit. They rejected the people's worship and adoration. At ang kanilang sinabi, we are only men. At itinuro nila ang mga taong ito sa Diyos, and they are being called to repentance. But they know na ang kaluwalhatian is to God alone. They did not accept that. Compare that to Herod, who also received the voice of a God. Nag-oration lang siya. Kung titignan natin, yung ginawa ni Pablo, nagpagaling siya ng pilay from birth. But he did not receive that honor when the people said, the gods have come down. No, we are just men. Tinuro nila ang kaluwalhatian ng Diyos. At dito'y makikita natin na ang mga tunay na nakatagpo at nakakita ng kaluwalhatian ng Diyos ay hindi maghahanap ng kaluwalhatian para sa kanilang mga sarili. The glory of God humbles a person. Si Herod, blinded by pride, hinanap niya honor, he was struck down with judgment. Paul and Barnabas, they are humbled by grace, and they directed lahat ng kaluwalhatian back to the true and living God. Those who have seen the glory of God has a transformed heart, na dati naghahanap ng sariling recognition, but now their only desire is makita ang Panginoong Jesucristo to be exalted. Mga lingkod ng Diyos na kanilang nauunawaan na ang kaluwalhatian ng Diyos is not something to compete for, it is something to behold. It is something to proclaim. It is something to reflect. So the second point for this, brothers and sisters, the humility of God's servants becomes the means by which His word or God's word increases and multiplies. Yung kapakumbabaan ng mga lingkod ng Diyos ang nagiging kaparaanan upang ang salita ng Diyos ay lumago. So again, as an application, bantayan natin ang ating mga puso from a subtle desire for recognition. Sapagkat kahit sa mga ministeryo, even in our service, yung pride can easily creep in. Maaring hindi tayo hari kagaya ni Herod, ngunit ang ating mga puso ay naghahanap pa rin ng palakpak ng tao. There is a feeling of or desire that wants to be seen, to be admired, to be credited. Ako naman talaga ang may gawa niyan. For what only God can do. Alalahanin natin ang sinabi ni Santiago, God opposes the proud but gives grace to the humble. James 4:6, also quoting from the Proverbs. So, matutunan nawa natin to deflect lahat ng kapurihan pabalik sa Diyos. Remember that lahat ng fruitfulness na meron tayo sa buhay natin, ito man ay sa ministry, sa trabaho, sa ating pamilya, it is by His grace alone. True greatness in the kingdom of God, ito ay hindi nasusukat ng recognition, ito ay sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at katapatan. Let us live to reflect, not rival, God's glory.
Example na nakita natin dito, si Paul and Barnabas, the early church. Hindi nila hinanap ang kaluwalhatian na para sa kanilang mga sarili. We are only reflecting the light from God. All that goodness in our lives is just a reflection. Pero yung humility na to ng mga lingkod ng Diyos, kung saan ginagamit ito ng Diyos para sa ikalalago nating lahat, the ultimate fulfillment of this is none other but Christ, the perfect servant, na hindi kagaya ni Herod, isang hari na nais pang itaas ang kanyang sarili. Ang Panginoong Hesukristo, hari ng mga hari, ay nagpakumbaba. Si Herod na nagnanais mapuri bilang Diyos, yet he was struck down in judgment. Christ, who himself is truly God, ay inisantabi ang mga bagay na ito. He took the form of a servant, was obedient unto death. And he was judged, yes, but not because of pride, but because he humbled himself so that we sinners can be forgiven. Yung pride ni Herod, it led to corruption and decay. Kinain siya ng uod. Pero yung humility ni Christ, it led to resurrection and exaltation. Kaya nung isinulat ni Lucas that the Word of God increased and multiplied in the church, ito ay dahil si Kristo, the risen Christ, ay patuloy na kumikilos sa kanyang mga lingkod na mapagpakumbaba sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. At ang katagumpayan ng salita ng Diyos ay katagumpayan ng Panginoong Jesus. Every act of humility in the church is a reflection of Christ's humility and His ongoing reign. Kasi sinong gagayahin natin? Sinong susundan natin dito? Whose way are we going to follow? The way of Herod or the way of Christ? And Christ's invitation to us is, come to me, for I am gentle and lowly in heart. Siya na nagpakababa para sa mga makasalanan ay tinatawagan tayo na magpakababa din sa kanyang harapan. To turn away from our pride and self-sufficiency at magtiwala sa kanyang tinapos na gawa doon sa krus. Sapagkat doon sa krus, pinagbayaran niya ang kasalanan ng mga mananampalataya sa kanya. Even that pride and self-sufficiency ay nandoon sa krus sa lahat ng mananampalataya sa kanya. Upang ang lahat ng lalapit at magsisisi, they will share in His glory. And that it's not stolen glory, but redeemed glory shared by Christ Himself to us. Alam niyo po si C.S. Lewis, some of you probably know him, isang author, magaling na sumusulat ng mga libro. Minsan sa kanyang isang lecture sa Oxford, after niya mag-lecture, in-approach siya ng isang estudyante and he was really being admired. At ang sabi sa kanya, Professor Lewis, that was brilliant. Hangang-hanga sa kanya yung estudyante. Ngumiti siya and he replied, thank you. The Lord is very fond of using crooked sticks to draw straight lines. Mahilig daw gumamit ang Diyos ng mga baluktot na mga stick para gumuhit ng tuwid na linya. Baluktot na stick, tuwid na linya. That's us. Kung titignan natin ang mga buhay natin, we're crooked.
But the result of the gospel in our lives, the result of God's work in our lives are perfect. Not because we are. We're actually crooked. Baluktot ang mga buhay natin. Pero ano yung lumalabas? Ano yung nagiging reflection ng life natin? It is the work of Christ. And so, mga kapatid, hindi dininay ni Lewis yung gift, but he refused to believe na yung kaluwalhatian ay kanya. Whatever good comes ultimately from God. We are His instrument. He is the source. We reflect. It is God who radiates. And so makikita natin dito sa talata na atin tinignan ngayong umaga, mga kapatid, the contrast between human pride and God's sovereign work. A man who sought for glory, accepted divine praise, hinatulan ng Diyos, in contrast to the church, na patuloy na dumepende sa Diyos at sa mensahe na itong pinapatuloy na pinapakalat, nakita natin dito, ito ang ginamit ng Diyos, ang kapakumbabaan ng iglesia. And so may God continue to use us. May we find the humility also as servants of Christ and to be used by Him for His glory, even though we all are crooked sticks. Tayo po'y manalangin. Aming amang Diyos, tunay nga, ang lahat ng kaluwalhatian ay sa iyo lamang. Sa iyo lamang, Panginoon, at walang kahit anumang nagmumula sa amin na mabuti. Every good thing that can be seen from us, O Lord, is just a reflection of your goodness. At tunay nga nawa, O Diyos, ito ay aming ma-realize. And may we find our joy na ibalik sa iyo ang kaluwalhatian na karapat-dapat. Salamat sa iyong salita na nagpapaalala, Panginoon, nagbababa sa amin at nagpapakita ng katotohanan. Tunay nga, Panginoon, ikaw ay mabuting Diyos at marapat lamang na ibigay sa iyo ang kataas-taasang papuri sapagkat ito ay sa iyo. Salamat po sa iyong salita. Ito po ang aming dalangin. Amen.